maglaro sa early game. This could be the final countdown for this series. A step closer for Team Liquid to go and continue down that golden road. But Onyx Philippines, tingnan natin kung ano ang magiging sagot nila. As we look at the random map draw, papasok naman tayo sa Flying Clouds, Broken Walls, something different. Grass? Dangerous Grass Okay. pa rin ang magiging mapa natin. So, with Dangerous Grass, babalik tayo dun sa mga Ruby na nakita natin ngayon. Impactful kanina. Could be a priority ulit sa Gatot Gacha kung sakaling, okay, so first pick first for TLPH. Ganun pa rin yung flowchart. Open ba ang Lancelot? Kung yes, first pick Lancelot. Pag no, first pick Gatot Gacha. Yan ang nakikita ko dito para sa TLPH. Yeah. Even if bukas yung YSS, you'd rather pick the Lancelot than that. Oh, well, I mean, yeah, yun din naman yung nakita natin sa previous ano. Meron silang potential na kunin yung Joy. Meron pa silang Fredrin. Meron pa silang Hayabusa. Lancelot is open. But this time, Yuzhong is banned out. Okay. Of course, isa din sa mga sakit sa ulo ng Onyx Philippines kanina. Warranted. Right away. Carl TZ nakuha niya yung signature pick niya. So are you then now gonna go back to the Gatot mid? Kimi Gatot. Kimi Gatot. That makes sense. Yeah. Pero bukas pa rin yung Juicin eh. Oh! Juicin Gatot na lang. Okay, no, Juicin YSS. Oh. They're giving the Gatot para sa TLPH. At hindi magdadalawang isip at TLPH na kunin yan. Oo, ano man na lang. It's probably gonna be Gatot Kimi, but then the thing about the Sanji pick is pwede na siya lumabas mamaya pa eh. Yeah. Hindi mo kailangan i-rush yung mid laner ngayon eh. You don't need to rush the Kimi at this point. Pwede mo na piliin dito yung EXP laner mo. Yura, Lapu, Esme. Well, Alice is still open. Alice ang mortal na kalaban ngayon ng Yisan Shin. Next na doon is Uranus. Third is Yuzong. So Gatot as well as Alice. Napakasolido. At alam nila na hindi magkakaroon ng Lunox dahil nakaban yan mula sa Onyx Philippines. Magiging libre ang isang Alice. And finally, nakakita na ako ng Yura na pangsagot sa Alice. Kahapon ko pa ito pinipilit, Redmar. Yeah. And I'm sure say midnight or listening from somewhere would finally be relieved as well dahil ito yung wish ko na maging draft pattern para sa mga Yisan Shin players. Already, a good start para sa TLPH, but this time Onyx sumasabay sa first 3 picks. Pantay ang palitan natin ngayon. Alright. Onyx, still hinahanap natin yung sagot sa tanong para kay Kelra, para sa gold lane pick nila. Are they willing to play a fighter in the gold? Pero hindi pa rin naman natin nakikita yung gold lane pick dito ng Team Liquid Philippines na may chance na bumalik na naman tayo sa mga matchups na sanay tayo makita. Ranger, Harith, heroes like that. At dahil tinanggal dito ng Onyx yung Eve, interestingly enough, baka mas tumaas na yung chance na makita natin dito yung traditional na gold lane picks na nasanay na tayo dito sa MPL Philippines Season 16. Sanford Sanji, ang tina-target ngayon ng Onyx Philippines. It's gonna be the Kimi band out ang matitira para kay Sanford. No Farsa, no Lunox. 4 ang mga tinanggal dito against Sanji. Okay, tinanggal yung pin. Potential Harith para sa TLPH. Will Onyx Philippines actually snatch that pick? Oh. Pero kung ano, what if they end up picking the Harith, pero mag-gold lane Esme na lang si Oheb. That's also true. So that's why hindi magandang red for pick yan. Mas maganda siguro kung muna ng Hylos. Oh my God. Esme? Esme, maybe for Oheb. You can settle for the Granger again, pero ang sarap mag-Esmeralda dito. Cho also can be picked up. Walang Bane. But yeah, Esmeralda just looks so good para sa... Yeah. Esmeralda, and then kung trip na trip talaga ni Sanji, sure, why not? Pick up the Selena into the Uranus even though you usually don't want to see it. Pero mahintom yung ikot dito ng Onyx. No Farsa, no Eve. Ay, yung Nupari niya. Very late game centric. So actually mas agree ako sa Selena. Kung sinabi mo yung Selena. Nag-isip ko ng early game hero eh. Na matakas din yung Kagura actually. Pero burst-based sa Uranus. Yeah. Yun yung putok ko lang. We'll see. Esmeralda still looks good para sa TLPH. Wait. That's Dexter, so Claude. Wow. Okay, sudden swerve Umabot na lang sila ng mid to the late game. I like the Grok. Kung sakali para dito sa Onyx Philippines. Oh yeah.
Oh. No protection from Okay. Hindi, imbis na rocks yung pinili nila. Tinanggal yung G. At tinanggal yung G, naglagay na kayo sa dulo, tapos nag-back na lang. I don't know why the back was picked. Kailangan nila ng lockdown. But we'll see. Parang TMPH pa rin naman dito, Mr. Renmar. They got all they need. Pero when it comes to the early game, when it comes to the first turtle, mas bantay naman to kumpara sa first 2 games. I think this will be a more even game, but I would still favor TLPH's draft. Barong this backsha might not be the answer mula sa Onyx Philippines, unfortunately. Nakita natin sa stats, early to mid-game potential, pabor na pabor para sa Team Liquid Philippines, but Onyx can hinge on one idea. A lineup like this, with a Basho, with a revitalized, the Harris and Juicin, may chance na makahanap sila ng malaking panalo sa Turtle 2, Turtle 3, or Lord 1. Makukuha ba nila yon, or will Team Liquid Philippines advance to the upper bracket finals? Okay, na nga natin ang kwento dito ng dalawang rival. Ito ang golden rivalry ng Onyx Philippines at ng Team Liquid Philippines. Pero isa na lang Welcome para to sa Mobile cavalry. Legends. Paano kaya mahanap dito ng Onyx yung kanilang pagbawi against sa rumaragasang stampede ng cavalry? Step number 1, hindi titigan mo lang. Kailangan mo ditong mag-reset ng mabilis. Kasi malaki yung epekto na natalo ka na ng 2 game entering this game number 3 at match point na nga para sa Team Liquid Philippines. Pero si Sanford ay parang walang planong pagpahingahin, walang planong pag-resetin ang Onyx sa ginagawa niya. Mukhang gusto lang ituloy dito ng Liquid yung aggression na pinaparamdam nila sa Onyx since game number 1. And actually, this aggression nagsimula to nung kalaban pa lamang nila yung Falcons. Pero mukhang ito yata yung sagot sa tanong kung paano sila babawi. Mukhang alam na rin ni Brusco kung sino yung dapat niyang tulungan. Pero dahil nandun si Brusco sa taas, si Carlito ay manggugulo dito sa buff Nakuha ni niya. King Kong. And he is successful sa pagnakaw ng purple buff na yun. Ganon katapang ang kambing. Nabanggit nga niya na hindi niya na hinahabol ang laro. At sana ang hinahabol mismo ng laro. And for TLPH, yun din ang nagiging kaso. Onyx ang maghahabol at Onyx ang kailangang gumawa ng something extra dito sa game na to. Dahil because of that backsha pick, nakita natin yung idea doon sa unang dalaw niya kay Sanford. Ang magiging sagot nila doon sa Alice ay tanggalan mo ng regeneration because of that backsha. Kumbaga, tunawin agad yung Alice. Pero as of now, kasi hindi enough yung damage ni Brusco and even netong si Kirk para tunawin ng isang Alice ni Sanford. Pero ngayon na halos level 4 na ang mga players, makakalaban ba si King Kong dito? Dahil nakasilip naman siya doon sa may bandang itaas. Ang kaso lang, hindi niya na makukuha pa kasi si Carlito na mismo makakasecure ng turtle. Napagandang sort of rumors mula kay Sanford. Tatlo ang nahanap niya at ngayon naghahabol pa si King Kong ay sinubukan ng tahiyan ng sayawanan. Mapapatay pa ni Carlito. Brusco ngayon ang hinahabol ni Sanford pero nandyan si Kirk. Pero wala siyang pang-control. Kinulungan lang papalayo. Susubukan intercept ni Sanford at inabutan niya mismo dun sa base, dun sa mismong loob ng tore. Hindi niya maliligtas ang sarili pero ang mahalaga ay nakuha pa rin niya ang gusto niyang kunin na si Brusco. Ang daming mga ankle breaks na nagaganap. Kaso lang, namatay pa rin si Sanford. Pero ang hindi namamatay dito sa laban at ang nag-iinit talaga at gigil na gigil, walang iba kundi si The GOAT. Carl Dizzy himself is super aggressive dito sa laban. Tila ba gusto niyang i-3-0 na agad itong matchup na to against Onyx. Kumbaga doon sa mga punto, doon sa mga pwesto na hindi mo ini-expect na nandun siya, nandun pala siya. At ang aabutan niya, yung mahalagang tao pa mula sa Onyx. That's King Kong, twice nang namamatay dahil kay Carlito. Akala ko ba, Kuya Carl, hindi na ikaw yung naghahabol? Akala ko ba ikaw na yung hinahabol ng mga tao? Pero dito sa game na to, parang pinaparamdam niya pa rin kung ano yung gigil, kung ano yung kagustuhan niyang maipanalo to. And kung pag-uusapan lang natin yung pagtatapat nitong dalawang to nung regular season, hindi nanalo ang Team Liquid PH. Pero ngayon ang Onyx, buwang sila naman na maghahanap ng paraan para makakuha ng kalamangan. Big kick-off, Sanji. And that is a nice move para sa kanila. At least, they have the capabilities to initiate at hindi lang yun, kaya din nilang pumatay. At meron silang damage para ma-burst ng ganong kabilis. Isang bunggo, isang buhat mula sa Joshin, hindi na makakatakas pa yung pwede nilang target. And in that case, that was Sanji.
But this time for Onyx Philippines, they have to continue doing that. Kailangan din mauna sila doon sa mga objectives. Binabanggit ng panel natin na sobrang halaga ng mga objective team fights dito sa laban na to dahil yun yung nagdidikta ng pwede mangyari sa late game. Ngayon na naagahan at nasimulan na ng TLPH yung pagong. Nakaharang lang si JP sa mga pwedeng pwesto ng Onyx Philippines at mukhang hindi na naman sila lalaban, hindi na naman ko-contest. Libre ang pagong sa kamay ng Team Liquid Philippines. Malayo si King Kong at mukhang iyon ang desisyon ng Onyx Philippines. Ibigay na lamang yung turtle, pero dito ang desisyon talaga ng Liquid ay kung sinong makita, tinatry nilang bigyan. Ultimo nga, si Kirk na napakakunat tinatry nilang iparamdam sa kanya yung damage output nila. Pero kung papansin din natin yung Onyx, para dito sa game na to, hindi rin sila sumusuko. Meron din silang paraan para bumawi dito at para kahit papano'y mahanap ang unang panalo against sa Cavalry. This is still a Harit, this is still a YSS. Uy, si Carl. Usapan natin for King Kong, but look at Carl Dizzy. Tatahi siya dun sa gitna ng laban, sumubok na magbigay ng threat sa Onyx Philippines. Matagal pa naman yung objective. I doubt na papalagang TLPH. Dadaanin nila muli sa mabagal na proseso at pag inapakan na ang pedal, biglang bibilis ang tagpo. Ito na naman yung switch ng Liquid no? Yung tipong akala natin ay mabagal tapos bigla-bigla na lamang bibilis. Tulad nito, mabagal sa umpisa pero biglang binibilisan din ng Onyx. Sila mismo ay gustong kontrolin yung laban. Ang kaso lang, mailap ngayon ang Team Liquid pero they're grouping up dun sa gitna. Baka nga ito yung kailangan. Magsama-sama ang pamilya Carl? para masolusyonan ang problema. Carl Dizzy, sumubok ng Torn Rose doon, sumayaw sa harap ni Kelra. Medyo wala siyang dash na pwedeng gamitin para makatakas kaya mamamatay si Carlito sa kamay ng Onyx Philippines. Aabot naman siya sa pagong pero pwedeng madaliin ng Onyx Philippines sa mga bagay-bagay. Pwede na lang harangan kung saan manggagaling ang Team Liquid Philippines tulad ng ginagawa ni Super Friends. Talagang pinapakita lang niya kay JP at kay Oheb. Diyan na lang kayo. Anong plano niyo sa buhay? Haharangan ko pero may blazing duet mula kay Oheb para lang mag-clear ng mga minions. Nakatakas din naman doon si Kelra. Wala pa naman din damage pero pwesto na ang Onyx Philippines sa turtle. Men, ganun sila kagigil. Yung Onyx, pag may nakita ang isa, tatry nilang pitasin and they are successful on picking off si Carl TZ. Pero yung Liquid, hindi rin sila papayag na basta-basta lamang i-give up yung mismong Fury lang dun sa baba. Diba, gumamit pa si Oheb dito ng ultimate niya just to clear the minion waves and now merong turtle. Paano to ilalaban ng dalawang teams natin? Nandun yung Mountain Shocker, nakita ng Onyx, nasaan ng Liquid, pero tila ba ibibigay yata nila kasi si King Kong nasa taas at si Oheb yata yung gugustuhin niya. Medyo masakit na naman yung damage at medyo kaya ng pumalag. Pero dito sa pagong, pinaparamdam lang ng Liquid na sila pa rin ang makakakuha noon up to the very last game. Yung time na napanood natin, wala pang objective na nakuha ang Onyx Philippines. But this time for TLPH, hindi lang yun ang gusto nilang mangyari. Gusto pa nilang kumuha ng kill. Uy! Tumama yung mga pana na yun ang dapat alagaan din ng Onyx dahil kapag nahuli sila nung ganong klaseng initiation, mahihirapan silang sumabay. Gusto na naman dagdagan ni JP yung mga kasalanan niya dito pero nananakot lang siya. Diba, pagkaton, sabay out kasi ayaw din naman niyang mapasobra at baka makuha pa nga ng Onyx yung control sa laban. Willing, ang Onyx, wait lang, nanakaw ba? Hindi. Makukuha pa rin naman ni King Kong yung kanyang purple buff. But definitely for Onyx, give up nila lahat ng objectives Diba, nakita natin na nakahiwalay si King Kong. So kumbaga parang alam nila na parang dapat sa late game pa tayo pumalag. Dapat yung pala maka-item pa muna. And for TLPH right now, ito yung nakasanayan nating makita sa Onyx before. Yung si Lina Gatotkacha. Sila mismo yung nagpauso niyan pero ngayon ginagamit sa kanila si Talaga? Cusco. Ay, bumanggana. Si Sanford ang naging target. Pero dahil sa isang alis ay makakatakas, etong alis ni Sanford, bumabagal na muli yung laban. At sinusubukan ng TLPH na iset sa kanila yung tempo. Na Umasok iset bigla. kung kailan pwede ng lumaban. Subok si Sanford na humarap sa Onyx Philippines pero biglang mag-aatrasan. Tapos dito si Carl masyadong mainit. Mananakaw pa yung orange bomb! Susubukan niyang patayin si King Kong na 1v1. Nakatakas with the Traceless. Pero naghahabol ngayon si Brusco. Gumulong papalapit. Pero sa gitna ay may laban pala. Nandun si Sanford sa harap ng tatlong member ng Onyx Philippines. Pero muli ay aatras muna. Look at Sanford just putting himself in front of Kirk para walang magawang play
yung Uranus ng Onyx Philippines. Nakatali si Sanford kay Kirk. Samantalang si Carl TC, siya yung hindi matali-talian dito, hindi mapigil-pigilan ng Onyx Philippines. Ultimo, isang orange buff lang yun nakikita pa rin ni Carlito and proving why he is the GOAT. And now, for Team Liquid PH, pwede nilang kunin yung Lord pero tila ba inalaban pa rin ng Onyx to. Andiyan si Oy para hawakan yung Lord na yun and even Carl TC, but Sanford is on the front line. Hindi makakalaban ng Onyx Philippines. Sakto makukuha na yung objective ng Team Liquid. Hahabol pa ba? Susubok ba yun ang kill? Ngayon si Sanford ang naiwan at naipit sa gitna pero makakatakas pa ulit. At hindi nila mahahawakan ang Team Liquid Philippines. The discipline is on point. Pagkakuha ng Lord, matic out na. Tinry pa nga kahit pa paano ni Sanford makipaglaro sa Onyx, pero since alam niya na hindi na nila kailangan pa, Mamba out na sila dito. Full out na sila, even committing that flicker para lang hindi maabutan dito ng Onyx. Ayaw nilang makakuha ng opportunity ang Onyx para makabawi dito against sa Cavalry. And now na merong Lord ang Team Liquid, may kita natin na kakalma ulit sila. Hahanap ulit sila dito ng paraan para kahit papano tumigil na naman at puminto kahit papano yung laban. Tataanin muli sa slow burn ng Team Liquid Philippines. Meanwhile, Kirk ang sinusubukan na i-burst down. Nasasaktan siya mismo dun sa espada ng kambing. Kaya naman mababa-atras. Pero Oheb with a blazing duet doon sa mismong likod. Pero aatras na lang din dahil medyo nasaktan din siya sa damage na ibinato ng Onyx Philippines. A very low scoring game. 10 minutes in, 7 pa lang ang namamatay sa buong laban. May mga tamang pana na manggagaling kay Sanji pero hindi naman tamang target. Oo, at nakikita natin na nagiging vision din yung mga arrows na kumokonekta. Kumbaga kahit hindi man tamang target, hindi man si King Kong, hindi man si Kelra at si Prince yung tamaan, okay lang. At least nakikita nila kung saan manggagaling dito ang Super Fam. To the point na tila ba sa labanan ng vision, mas na ma-maximize pa ni Sanji dito yung mga traps na meron siya in compare with the ulti na meron si King Kong. But the thing here is, nandyan pa rin naman yung potential damage output mula kay Kelra. Yes. Hindi siya namamatay dito sa laban na to, pero yung ginagawa kasi ng Cavalry, talagang stampede. Talagang rumaragasa sila dito sa laban. Akala lang natin mabagal yan, pero pag may nakita kasi silang kalaban, biglang bumibilis dito ang tempo ng laro. Tulad yan, na si Kirk, kanina pa nila sinusubukan. Tama ng tama yung pana sa kanya. And even yung mga resources ng Onyx ay hindi na mismo binibigay ng Liquid sa kanila. Looking at this Abyssal Arrow cast count, 15 out of 50. Hit rate at 30%. Pero doon kasi pumapasok yung sinasabi natin na yung ibang arrows niya for vision lang eh. Yung ibang arrows niya pangkuha lang ng pwesto para hindi mapuntahan ng Onyx Philippines. And ngayon, na magsisimula ulit ang panibagong objective, nakaabang muli ang Liquid. 4 out of the past objectives ay nakuha nila. Makukuha pa nila ulit yung panlima. Dito natin makikita yan. Paano din ba lalaban dito ang Super Fam? Ito na ba yung moment na kaya nilang lumaban? O ito na ba yung moment na kahit mukhang hindi nila kayang lumaban, dapat silang lumaban? 3K gold lead na meron dito ang Liquid at sisimulan ni Carl Easy ang Lord. Onyx, sumisilip sila. Kumpleto ang 5 miyembro dito ng Super Fam. Pero si Kelra ang nakita dun sa likuran. At bigla na lang pinasa sa Super Prince na abutan siya ng Thorn of Ruins mula mismo dito kay Sanford. Brusco's gonna go down. Dalawa na muli yung tumumba. Ngayon oras na yata para kunin talaga yung libreng Panginoon na nasa harap ng Team Liquid. Free Lord for the Cavalry. Hindi na nga nilaban pa ng Onyx dahil napakaganda ng early pick-offs na ginawa dito ng Liquid. Ultimo pa, si Brusco kaya na nilang tunawin. This is the second Lord na magmamarcha. Saan pupunta yan? Sa itaas. Pero si Carl TZ, hindi talaga mapigilan yung nag-iinit na daliri ni Carlito. Ganun pa rin, na-traceless yung ginamit ni King Kong para makatakas dun sa Thorn Rose. Pero nasasaktan pa rin siya unti-unti doon sa damage. Even si Kirk ay nanlalambot yung bakal ng Onyx. At mukhang ang Team Liquid ay sisistema muna. Hihintayin nila ang pagdating at pagmarcha ng Lord sa itaas ng Onyx. Puro tayo nakafocus kay Carl. Pero nandito din kasi si Carl? Oheb na merong damage na
ang isang Claude. Online na dito ang Claude ni Oheb at hindi pa natin siya nakikitang sumasama. Pero ngayon ipinaparamdam talaga ng Liquid na sa ikatlong pagtatagpo nila dito sa season na to, nababasa na at pinaghandaan sila talaga ng Cavalry ang Super Fam. Na parang kahit di man sila nakabawi nung regular season dito mismo sa mas importanteng tagpo, sa mas importanteng sitwasyon, dito nila binabawi ang lahat ng pagkatalo. Sisistema muli ang Team Liquid Philippines. Disiplina, hindi pa agad sila pepuwersa at maghahanda sa possible the next na Lord. Nice defense pa rin para sa Super Fam. Isang Tori lang, isang base turret lang ang nawala sa kanila. Ang kaso lang, ito'y nagmamadali na naman ang Cavalry. Laging may mga pokes and initiations na magmumukhang parang lalaban yung Liquid pero hindi naman pala. Binibate lang pala nila yung mga resources na kailangan ng Onyx Philippines and paulit-ulit na si Kirk yung pinupuntahan ng TLPH. Parang tinitesting nila, parang measurement na. O, kaya na ba yan? Hindi pa? O, di atas na muna. At sa ngayon, hindi pa naman nila talaga kayang patumbahin itong si Kirk. 1-0-1 para sa isang Uranus ni Kirk. And definitely, maganda rin yung KDA dito, especially for Kelra, na naging untouchable dito sa Yes. game na to. Ang kaso nga lang kasi, aabot ba tayo dun sa moment na enough na yung items nila? And speaking of the Infinix in-game equipment, masabi mo natin enough na to para sa Onyx na labanan na ang Liquid. Sustain-wise, napatunayan na ng mismong Team Liquid na hindi pa ganun kakunat yung baksa ni Busco. Pwede silang mag-shift ng target pero si Carl TZ ang napuntirya pero buhay! Pa rin si Carl TZ at hindi siya mapaburst down ng mga members ng Onyx Philippines. Gumagawa ng trabaho sa taas, tapos si Oheb sa baba, meron din siyang tinatrabahong Tore. Nalilito na ngayon yung Onyx. Ano ba talagang gagawin natin? Si Carlito ba o si Oheb? Pero wala silang napansin. Diba parehas nakuha at nagawa ng Liquid yung gusto nilang gawin. And now, na merong Lord, mukhang ang Onyx mahihirapan pa rin lumaban dito. Yung mga pwestuhan ni JP at ni Sanford, tila ba ibinukrus talaga nila ang kanilang kalaban. Sobrang halaga na yung push na yun, yung pinupuntahan kanina pa ni JP. Inibig si Sanford ay inaala Bawat yung lang. sarili niyang katawan sa members ng Onyx Philippines. My Lord, na pag-aagawan kay Carl TZ pa rin, mapupunta yan. Ngayon susubok na humabol ang Team Aray! Liquid Philippines. Yan, tigidig ng marcha patungo dahil sinusubukan pa rin nilang Brusco? daan-daanan na lang ang Onyx Philippines. Ngayon si Brusco nag-pop yung immortality. Si Sanford naman ang magiging kapalit. Gumulong ng gumulong, papalayo. Pero may Ay! pana pa at meron din kasamang trap enough para patayin. Gumagalaw na yun, Sanji, pero tinamahan mo pa rin. It doesn't matter kung gumagalaw man yun, ganoon ka-accurate yung mga pana dito ni Sanji. At dito natin makikita na ang mga naibato niyang arrow is 75 pero ang tumama lang is 22. Pero yung isa sa pinaka-crucial na tumama para makakuha pa ng kill, kakatok na sa base ang Liquid. Sumusubok na maguli ang Team Liquid Philippines na kunin ang mismong base ng Onyx Philippines. May Lord sa taas ha. May Lord sa taas na kailangan i-burst down ng Onyx. Yung gitna ay hindi pa rin naman nila tuluyang magiba. Nahihirapan pa rin ang Team Liquid. Hindi pa rin nila kaya. Buhay pa rin ang Super Fam. Buhay pa rin ang Onyx Philippines. Hindi pa rin tapos ang laban na to. Alam pa rin ng Onyx na kaya nilang depensahan yung mga Lord na dumadating. Pero ngayon na malapit na tayo sa 18-minute mark ng laban, yung next Lord will be an evolved Lord na kung saan baka mahirapan na doon ang Onyx PH na dumipensa. Hanggang kailan ba magiging passive yung galaw dito ng Onyx? Lagi lang silang naghahanap ng pwedeng ma-pick off. Lagi lang silang naghahanap ng mga mistake and overextension ngayon ng Liquid. Sa totoo lang kasi ang hirap nung initiate factor for Onyx Philippines. Kailangan nandun yung Zoshin. Kailangan nandun yung Baksha. Kung sino yung pupungguin, mabababaran ng Lantern Flare, madi-displace, yun yung pwedeng i-burst down ng Onyx Philippines. Kumbaga may requirements kasi. Pero for the side of TLPH, tamaan mo ng pana, matont ni JP, mahabol ni Sanford sa Torn of Ruins, lahat yun pwedeng option para magsimula ng laban. Even si Carl TZ ay siya mismo yung option para mag-initiate ng members ng Team Liquid. Grabe nga no, kahit yata anong jungle camp makita dito, gagawin na yon na daan, gagawin na yon na isang tool para makadash siya at makalapit dito sa Super Fam. And now, for Onyx, inaantay lang naman talaga nila yung mga items na kailangan. Nandun pa rin naman talaga yung threat ng comeback.
Ang kaso nga lang kasi, mahirap talagang ibaliktad yung ganitong klaseng sitwasyon na 7K na gold lead na meron dito ang Liquid at sa mga teamfights na ginagawa nila, alam na alam ng Liquid paano nila ipapanalo yung mga teamfights. Sino yung papatayin? Tila nga kahit yata yung nasa harapan, kaya na nilang i-burst down. Open na rin naman yung mga items si Kelra. Lock item na siya. Kung titingnan natin sa Infinix in-game equipment, wala na siyang kailangan pa. Bukod siguro sa immortality na pwede niyang gamitin para pampalit doon sa kanyang boots para mas tumagal pa at mas mabuhay at mabigyan ng second chance, my lord. This is an evil lord. And it still continues na ginagawa ng TLPH. Arrows for the vision. Pupunta si JP doon sa mga bushes. Nagamit na rin naman yung Mountain Shocker ni King Kong para malaman kung nasaan ang cavalry. At nung ginamit nga yung Mountain Shocker, sabay nag-out ang Liquid. So napilitan ngayon si Kirk hawakan yung Lord. Bruce Mukhang Kelra. mag-reset din naman. Hahanap ba ng paraan dito ang Onyx? Hahanap ba sila ng mapipick off dito? O baka mag-uumpisa naman ang laban sa araw na magagaling kay Sanji? Si Brusco at si Kelra, magandang posisyon. Pwede manggaling sa gilid at pwede matarget si Carlito. Nagdas na si King Kong. Nandyan na, pinaflicker turn of Robinson. Si King Kong ang pinundiriya. Wala na ngayong retry holder ang Onyx Philippines. Pero si Kelra ay sumubok sumayaw sa gitna. Pero di pa rin niya Sakit kaya na. yung damage. Di pa rin niya kaya yung kunat ng mga members ng DLPH at sila'y umaatras. Napipilitang tumakbo ni hindi nila kayang ipagtanggol na mismo ang mga sarili. Pero si Kirk ay nandun Naku, si sa Kirk. harap ni Sanford. Aabutan ba? Kaya ba siyang patayin ng Akunat. DLPH? Mapapatras with a flicker. Ngayon babalik muli sila sa objective. Wala pa rin si King Kong. Wala pa rin ang retry holder ng Onyx Philippines. At kaya na rin ni Kirk sumilip pabalik. Mukhang kaya na rin tumulong dito para sa Onyx na makahabol. At hindi basta-basta ma-secure ng Liquid ang Lord. Pero si Sanjay, tila ba may ibang plano sa itaas? Labanan ng retry. Wala si King Kong. So possibly, a free Lord na nga to para Pero- sa Liquid. Pero itutuloy pa rin ng Onyx yung paghahabol. Kung sila kumabol dito, 3 miyembro laban sa 4. Pero makakaatras ang TLPH. At muli silang susubok na kumatok sa base ng Onyx. Meron ng makakasamang Lord in just 3 seconds ang Team Liquid. And this is gonna be the 4th Lord na makukuha nila, an evil Lord na kung saan baka nga mahirapan na ang Super Fam. They have the burst and they have the clear wave. Nandyan si Kelra, nandyan si Prince. But the question is, kaya ba nilang samahan at labanan ang Liquid na meron pang +1? Mataas naman na yung damage output ni Kelra. Kailangan lang nilang mahanap ang pinakamagandang target. Kailangan nilang mapunish kung mag-overextend ang Liquid. Look at Card. TC on the top lane. Dumadas lang at naghahanap ng isang viable target at si Kirk ang nakita. Napakagandang zone. Pero mahapdi na rin yung espada. Ngayon si Sanji na ipit doon. Ngayon tutumba sa kamay ni Super Prince Brusco. Immortality Poppin. Thorn of Ruins mula kay Sanford. May place into it mula kay OM. At si Kirk ang nagiging target. Pero double kill for Card TC. Wala nito si King Kong sa paligsahan patungo sa ginto at sa tinatahak nilang gininto ang kalsada ni hindi mahaharangan ng Super Bam ang stampede ng Liquid. Umaragasa ang cavalry. Masyadong mainit ang Team Liquid PH na makakasecure ng sweep kontra sa Onyx Philippines at talagang ipapakita nila kaano ka-confident ang team na to entering this playoffs. Imagine, sa second day, kalaban ang team na hindi nila natalo nung regular season. Ngayon, 3-0 sweep pa nila. Ito yung bawi na kinailangan ng side ng TLPH and they are now on their way to the upper bracket finals. Ibang klase pa rin ang pinakita dito ng Onyx at buhay pa rin naman sila dito sa playoffs. Bababa lang sila sa lower bracket but then again, ibang klase ang lakas ng Team Liquid at makakasama nila sila together with our hosts. Let's give it up for our match winner, Team Liquid Philippines! Wow, naghihiyawan ang mga super fans na Team Liquid Philippines. Congratulations! Para ano kayo? Parang happy-happy! Ayan, gusto kong tanungin si JP since birthday niya kahapon. Happy birthday, JP! Thank
Thank you po. Ayun, so ano mga naging preparations nyo laban sa Onyx? Ano lang po, yung sa kahapon po namin parang may in-adjust lang po kami tapos nag-review ng mga game. Grabe, na-sweep nyo eh. So talagang nag-prepare kayo for this playoff. Yes po. Ayun. So ako naman, pwede naman kahit sinong sumagot ah. Curious lang ako, ano yung mga naging ritual nyo before the game? Unang-una po, syempre, i-review namin yung ginagawa ng kalaban namin. And also, may ritual po kasi kami sa bootcamp, which is the day before the match, nagbo-movie night po kami para yung utak namin makapag-relax and makapag-banding kami. Para bonded kayo. Kasi grabe yung chemistry nyo this match. Wow! Kayo, meron ba kayong mga pre-ritual? Mga ritual Ano po, lagi raw po nagka-coffee before game. before game? Sila coach. Wala, inawaan lang namin yung aso ni Carl, si Cookie. Ah, yun ang swerte. Pahawak nga niyan ha. Baka maswertehin din ako. Eh si Carl naman, may ritual ka ba? Wala po, nagpo-focus lang kami kung sino yung kalaban, ganun. Enjoy lang namin. Tsaka syempre, wag natin kalimutan si God. Alright. So, alright. Thank you so much. And once again, you may now take your bow and walk off to victory. And that concludes the first match of this day. Over to you, panel. Thank you so much, Almir. And once again, congratulations, Team Liquid Philippines, for making it to the upper bracket finals. Dominant. Yeah. Undoubtedly, they are back. Nakita natin mula sa TLPH yung drafting nila, prowess nila mula game 1 up until game at number 3. But in this game at number 3, yung nag-elevate sila na kanilang mga performances. Carl TZ, pinakita niya, and I'm sorry to say this, and I know this will hurt si Gingo, pero nag-jungle diff siya. Yeah. Ni Carl TZ in this particular game, ilang beses siya pinatay. There was a string of events na parang isang minuto ba or less than 2 minutes. Yeah. Magkasunod siyang napatumba ni Carl TZ. Ganun katindi. And I'm not gonna be surprised kasi ang the GOAT with this Lancelot na hindi dapat pinapahawak ng hero na to ay sobrang dominant sa game number 3. 2 or 3 solo kills wherein Carl TZ just walked up to the orange side, sa perspective ni King Kong, yung bottom side ng jungle niya. Yes. Pumasok lang si Carl TZ, kinuha yung orange buff niya. Minsan, pinatay din si King Kong, tapos lumayas na without any punishment from Onyx Philippines. Jungle diff, yes, but at the same time, in the interview with Almira, na-mention doon ni Sanford na isa sa mga ritual ng Team Liquid Philippines as tinitignan talaga nila yung mga rotations at ginagawa ng kalaban. Hindi ako mas susurpresa kung heading into this matchup, Liquid knew the tendencies and timings ni Brusco, Prince, and King Kong. Kaya sobrang daming beses nakita natin si Lancelot dito. Hindi ko na tinatawag Carl TZ. Si Lancelot mismo, kinukuha na lang niya yung farm at yung buhay ng Onyx. There were some clips that I have prepared actually, but siguro ipopost ko na lang later. Or kung gaano kalupit yung efficiency ng side ng TLPH, hindi sa side nila ng jungle, pero sa side ng jungle ng kalaban nila. In this case, Onyx Philippines, yung kanilang mga moves dito with Carl TZ just putting himself in the right position instead in the map para makakuha siya ng invade. Merong isang 30-second string kung saan nakuha ni Carl TZ yung purple buff, yung tropa niya sinimulan yung golem ng kapila, tapos nakakuha siya eventually ng orange. Parang 3 hanggang 4 na jungle creeps yung natanggal nila mula sa Onyx Philippines in under a minute. Ganon ka-efficient ang side ng TLPH when it comes to invasion. Laging merong nangyayari at merong ginagawa ang kapang miyembro ng Team Liquid Philippines. Yes. Again, MVP and a lot of focus onto Carl. But you can't take away the efforts of JP, Sanji, Oheb, and Sanford. Na sabihin natin si Carl TZ nasa side ng Team Liquid Philippines jungle.
nagpa-farm muna siya. Pero lagi merong isa o dalawang miyembro ng Team Liquid Philippines na nag-mess up ng rotation dito ni King Kong, na nagbibigay pressure kay Super Friends at Brusco, na for 3 games in a row, That's right. hindi nakapag-counter jungle yung Onyx Philippines. Onyx Philippines just cannot play their game in the whole series. Hindi na nalalaro yung kanilang laban, pero binigyan nila yung TLPH ng paraan para malaro yung laro ng TLPH. 3 games na yung first turtle ay napunta sa TLPH. At least yung control around that area. Dire-diretsong early game dominance mula sa TLPH. Onyx Philippines yung naghahabol. Sakto sa sinabi ni Carl TZ na talagang siya yung hinahabol. This time, Onyx Philippines always on the back foot for the 3 games that we've seen. At nakakita dito tayo ng total dominance from the Stampede. Honestly, I'm running out of words, Mr. Redmar. Dahil napakasimple lang na nakita ko ang serye na to kung bakit nanalo ang TLPH. First step, mas magandang draft. Second step, even way better execution. Third step, huwag paglaruin yung Onyx Philippines on their side of the jungle. Fourth step, just win the game. This then becomes a big question for either TNC Pro Team or Aurora kung kanino man sa kanila ang makakapunta sa upper bracket finals to meet Team Liquid Philippines. Are you willing to give Carl Tizzy his Lancelot yet again? Hindi naman to undefeated. Nakita din naman natin kahapon na tinalo ng Team Falcons yung Team Liquid Philippines. Of course, with a Bane surprise last pick on their side at tinalo nila yung Lancelot ni Carl. But that came off of the first 10 or 15 minutes. Team Liquid Philippines controlled yun because they had that Lancelot with them and they knew how well they can comfortably play around that. We're seeing a whole nother level of Team Liquid Philippines, and kung matutuloy nila ito, we can even say that this Team Liquid Philippines is better than the Team Liquid Philippines that won MSC 2025. Ooh, parang naman natin dinadraft na hot takes today Oo. And you know why I would say that to be the case? Bakit ako slightly mag-agree? Kailangan ko pa balikan to. I have to sleep over it to have my answer. But one part that I agree with you on this particular statement that you said, Mr. Redmar, is dahil si Oheb mas nakakalaro ng bigger and wider hero pool. Yeah. And at the same time, itong si Carl TZ, nabibigyan kasi ng mga games wherein siya talaga yung mag-shine. Parang binabalik natin yung Carl TZ, the GOAT era nung kanyang assassin na talagang dominant. Yeah. Patas winan up pa niya kasi mas madami siyang natutunan. And then on the flip of a switch, pwede silang mag-utility out of nowhere. Ganun ganda yung makalaro para sa TLPH. Yung plethora ng games na nalaro ay matindi. Tapos, JP, isa sa mga nagulat ako na hindi kasama sa listahan ng most improved players because I feel like he actually improved so much mula sa MSC up until Season 16. And that's saying na championship run yun ng MSC Season 16, ng MSC para sa TLPH. Tapos itong Season 16, mas magaling pa siya. And then Sanford as well, napakaganda na kanyang nilalaro. So, lahat ng mga sinabi ko na yun is just supporting you saying na baka ito nga yung much better form dun sa MSC. And that is a very high bar already. They continue to break the bar, they continue to break the mold, but will they be able to continue